Kung ikaw ay nagmamay-ari ng isang laundry shop, maaaring medyo bago pa lang at gusto mo na mapuno siya at dumugi ng mga tao, then make sure na panoorin mo ang video na to. Dahil dito ituturo ko sa inyo yung pinakamalupit na strategy para sa laundry shops na pagka na-execute mo ng maayos, sigurado na dudumugin yan at ang malupit pa nun, without spending a single peso para sa ads. Kaya kung gusto mong matutunan yan, yung step by step, kung ano yung gagawin mismo, paano yung execution, then make sure na panoorin mo ang video na to hanggang sa dulo. By the way, ako nga pala si Carlos Obado and I've been doing digital marketing and lead generation for over 13 years, serving clients across US, Canada, and the Philippines. So, ito na. As you can see on my screen, laundry shop near me. Hinahanap yan ng mga tao. Pwede yung laundry shop in certain location, let's say Marikina, let's say Lilac, Concepcion, pwedeng Tagaytay. It can be anywhere in the Philippines. At ang maganda dito, lahat ng magta-type ng ganyan is mataas yung intent nila. Ibig sabihin, talagang balak nilang magdala ng labada at gamitin yung laundry shop. At paano natin nalaman na merong enough na volume at mataas yung intent niyan? Well, una-una, yung keyword itself, wala namang tukmol na magta-type ng ganyan na just looking around. Most likely talaga naghahanap siya ng laundry shop. Second, ito, by using Google sa Keyword Planner, makikita natin yung actual data from Google itself. So, halimbawa, ito, laundry shop near me. Naka-filter tayo. Okay, Marikina lang. Kita nyo naman. Pag sinama-sama mo, pinagsama-sama mo lahat, it's around 1,000, almost 1,500 search volume every month. Ngayon, palitan natin yan. Kasi gawin natin Tagaytay. Tagaytay, which is, by the way, one of my favorite spots. Okay, tanggalin natin yung Marikina. 590. Okay, washing shop and laundry shop. So, still not bad. Palitan natin. Gawin nating Quezon City. Mas malaki-laking city. Oh, wow, ang dami. 10,000. More than 10,000, I would say. By looking at the numbers. Palitan natin. Gawin nating another one of my favorite spots. Kung di pa lumalabas, Tanay. Antipolo na lang. Okay, Antipolo, ang dami rin. Mas marami pa sa Marikina and Tagaytay. So, what an opportunity kung mag-rank ka for this keyword. Ngayon, paano natin gagawin yon? It's by basically creating ang tinatawag natin na GMB. Okay? Or ngayon, ang tawag sa kanya is Google Business Profile. So, i-type mo lang Google Business Profile at lalabas to. Then, pag lumabas siya, you can go ahead and click that. And from here, you can create your profile. So, ganoon lang kadali. Hihingin niya lang sa'yo lahat ng information para ka lang nagsa-sign up sa isang social media account. And then, pag nag-sign up ka na fill out mo lahat ng details, which by the way, make sure na kumpletuhin mo yung detalye. Lahat ng pwedeng lagyan, lagyan mo. At pag natapos mo yon, you will have the chance to rank for itong Google Maps kung tawagin. Ang Google Maps, guys, yung top 3 nito, itong tatlo na to, sila yung nakakakuha ng majority of the traffic. So that will be around 70% sila yung nakakakuha. Kaya ang main goal para sa isang laundry shop ay mapunta siya sa top 3. And by the way, hindi lang to pang laundry shop. Kahit anong brick and mortar na business kung saan gusto nyo na mapuntahan kayo ng tao, this can be restaurants, this can be cafe, coffee shop, kagaya nung previous tutorial natin, or could be medical clinic or dental clinic, ma-apply mo to. It's the same principle. Ang tawag dito is local SEO.
So yan ang goal natin, mapunta ka sa top 3 spots. So paano natin gagawin yon? So after creating a Google My Business o business profile, ang number one ranking factor sa Philippines at anywhere in the world basically is to request for a review. So dun sa laundry shop mo, anytime na may mga customers, may tao ka doon, i-orient mo, i-train mo yung tao sa SOP na pagka merong nagpalaba o naglaba doon, they will be asking for a review. Paano hihingin yung review? Pwede ibigay yung review link o pwedeng ibigay yung QR code na kung saan pag tap nila, pag tutok nila ng phone nila, automatic lalabas yung review system. Paano natin gagawin yon? Sa GMB mo, meron yan, no? So, ganito lang gagawin mo. Punta ka lang dun sa business profile mo. Pwede mong i-type yung business name mo sa Google and then makikita mo na yung profile. And then from here, tignan mo lang ito, get more reviews. Click mo yan and automatically ipapakita niya sa'yo yung link na pwede mo isend sa customers and yung QR code na pwede mo nang i-print at ilagay dun sa iyong cashier. And bonus tip, para mas marami magbigay ng review sa inyo, i-incentivize mo. Pwede mo silang bigyan ng 5% discount sa next time na pagpunta nila kapag nag-iwan sila ng Google review. So if you do that in a span of 3 months, makakuha ka na sigurado ng maraming reviews, enough for you to rank dun sa area mo. Lalo kung ganito lang yung area, kita mo naman, puting isa lang yung review nila. Ito 3, pangit pa yung review. If you look further, si Metropol ang pinaka malakas dito. It makes sense kasi they are doing kung ano yung sinabi ko sa inyo. So most likely lalabas sila sa majority ng search dito. Sila yung most likely nasa top. Ayan, yun na nga, isa 500 reviews na. Tapos wala na silang masyadong kalaban. Ito, may kahit papano 37 reviews. So, yung iba hindi ganong na-manage yung review. Kaya wala silang conscious effort to gather more reviews. Kaya kahit pa sabihin mo na lumabas tong top 3 sa search ko, ako medyo duda pa rin ako kasi tig-isang review lang. So, I will look further at top candidates na automatically sa akin to. Sila Metropol, saka yung isa na may 39 reviews or rather 37. So let's go back. Baltan natin yung keyword. Tingnan natin kung anong lalabas. Laundry shop. Let's say Concepcion. Ayun, nag-top si Quick Laba. Si Metropol, sa Lilac yan eh. So tingnan natin kung lalabas siya dun. May ibang lumabas. Tsaka si Metropol, nasa top 3. Diba? Yan yung sinasabi ko, guys. And then, another thing na pwede mong gawin is mag-post ka. May feature to na tinatawag na pwede kang mag-post na para ka nagpo-post lang sa Instagram or Facebook. Ito, post mismo yung nakalagay. So, pag kinlik mo yan, you'll be able to upload videos or images and then add captions. So, para sa isang laundry shop, papakita mo lang yung busy day na maraming customers, i-post mo lang, parang my day lang. Ganun kasimple. And I would say, frequency at least 2 to 3 or 3 to 5 times a week para makatulong. And then you'll be adding relevant keywords doon sa iyong captions. And mapipick up ni Google din yun. And also, sa mga makakakita ng profile mo, that will be a trust factor dahil nakikita nila na talagang may actual customers na nagpupunta sa laundry shop mo. So that, in combination with, ideally, mataas na reviews at maraming reviews, that will definitely gain the trust factor and also ranking nung iyong laundry shop. So, hindi mo na kailangan mag-run ng Facebook ads.
which I don't recommend din na gagawin mo siya, lalo na for long term, but rather, pwede kang mag-run ng Facebook ads sa simula just to drive traffic and magpakilala yung laundry shop doon sa area. And then once nakakuha ka na ng customers, make sure na hingan mo ng reviews and i-build mo na yung iyong Google business profile para sa long-term strategy mo. And like I said, hindi naglalay yung data na yan. Kita nyo naman sa Antipolo, yan yung search volume. Every month to, guys, ha? Every month. Ayan, average monthly search. Every month, yan yung average niya all year round na search. So, this is about 1,500, 1,600 every month ang naghahanap. And usually, pag nagustuhan nila yung laundry shop, magre-repeat customer yan eh. Lagi silang babalik sa laundry shop na nagustuhan nila. So yun guys, sana nakatulong ang video na to sa inyo. And kung nakatulong ang video na to sa iyo, I'm pretty sure na itong video na rin ito, makakatulong yan to help your business grow via digital marketing.